Biktima ako ng SA. Ngayon ko lang ibabahagi ang pinakamadilim kong nakaraan at ang pinakatago-tago kong sekreto. Walang nakakaalam nito kahit sino sa pamilya ko maging sa mga kaibigan ko. 20 taon na ang nakakalipas. Kinuha ako ng lola ko para mag-aral sa Maynila. Excited ako kasi makakasama ko ang mga pinsan ko at ang mga tiyahin ko. Ngunit dito pala masisira ang pagkababae ko. Katabi kong natutulog ang nanay ng lola ko sa sala, sa second floor kami natutulog at sa ulunan naming ang dalawa kong pinsan na lalaki. Sa edad ko na 13 malaki na ang aking dibdib. Kapag natutulog ako ay tinatanggal ko ang aking bra. Minsan naalimpungatan ako na parang may humahawak sa dibdib ko, parang nanginginig pa ang mga kamay. Nakita ko ang pinsan ko na sa Kuya Jazz, nagtulog-tulugan na lang ako hanggang sa makatulog ako ulit. Ngunit nagising akong muli dahil naramdaman ko na sinisipsip na niya ang aking utong. Hindi ko alam ang gagawin ko, takot na takot ako. Bumaling na lang ako sa kabilang side at padapang natulog. Ang akala ko ay hindi na iyon mauulit. Ngunit mas malala pa pala ang mga susunod niyang gagawin. Kapag naliligo ako, madalas niya akong silipan. Mula sa taas, may butas pala doon kung saan makikita ang loob ng banyo. Halos gabi-gabi niyang hinahawakan ang dibdib ko at isang beses hindi lamang dibdib ko, kundi pati na din ang ibaba ko. Gusto ko umiyak at humingi ng tulong, nasasaktan ako sa ginagawa niya dahil pinapasok niya ang daliri niya. Pinapahawak nga din sa akin ang ari niya. Nakapikit lamang ako at ayaw kong dumilat. Natigil lamang ang ginagawa niya sa akin nang marinig niya na may paakyat sa hagdan. Halos gabi, ganun ang nangyayari at sabay kaming papasok sa school na parang walang nangyari. Hindi ko maintindihan bakit niya ginagawa sa akin yun. Kung tutuusin, ang gwapo naman niya at madaming nagkakagusto sa kanyang babae. Pero bakit ako pa ang napili niyang babuyin? Hindi ako makapagsumbong. Kahit kanino, takot na takot ako. Makalipas ang ilang buwan, namatay si Kuya Jazz dahil sa aksidente. Hindi ako masaya na namatay siya, pero pinatawad ko na siya. Sa kabilang banda ay nakahinga ako. Nga maluwag dahil wala nang bababoy sa akin, ngunit nagkamali pala ako. Nagising ako nang may maramdaman ko na may humihima sa maselang parte ng katawan ko. Bahagya akong dumilat at nakita ko ang papa ni Kuya Jazz na asawa ng tita ko. Gamit ang paa niya, hinihimas niya ang pagkababae ko. Nagtulog-tulugan na lamang ako muli. Halos gabi din niya iyon ginagawa kung minsan ay madaling araw. Napapanatag lang ako matulog kapag nadedestino siya sa malayo. Ibig sabihin matagal bago siya makakauwi. Natatakot akong magsumbong kahit kanino dahil baka hindi nila ako paniwalaan. At isa pa, ayaw kong magalit sa akin ang tita ko na tinuturing kong pangalawang ina. Mabuti na lamang at matagal-tagal ang kanyang destino sa malayo, kaya payapa ang isip ko. Isang araw natulog ako sa kwarto ng isa sa mga tiyahin ko. Nakasando lamang ako at nakatagilid na natutulog, kaya naman ang cleavage ko ay litaw. Naalimpungatan ako kasi may nagbukas ng ilaw. Ang tiyuhin ko pala. Akma niyang hahawakan ang dibdib ko, ngunit kumislot ako kaya natakot siya. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto, naiwan naman akong tahimik na umiiyak. Nakakalungkot, hindi ko alam kung saan ako lulugar, na magiging ligtas ako sa mga manyakis. Kaya siguro minabuti ko na lang na maaga mag-asawa dahil sa naranasan kong mga ganito.